natin na malapit na po, ilang araw na lang, February na. Di ba? At syempre, isang magiging malaking usapin dyan, na pag-uusapan na nga ngayon yan, nila Enzo Recto, nila Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, na may panibagong impeachment case na isasampa laban kay Sara Duterte. Mga kababayan, nagbigay ng pahayag itong si Senator Robin Padilla na kung saan tila kinakabahan na ang nasabing senador, mga kababayan. Ang tanong, manununtok, mag-aamba na naman ba ito sa Senado, mga kababayan, kapag nakarinig siya ng hindi maganda doon sa kanyang mga kakampi para makalusot na naman itong si Inday Sara? Ano po ang pahayag dito ni Senator Robin Padilla, mga ka-GP Natics? Ito po yung pahayag ni Senator Robin. Ayaw gumana dito sa monitor ko eh. So dito na lang tayo sa cellphone. Bumagal ata yung net. So sabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Uy. Bakit ganun? Basahin ko na lang. Ayaw mag-load eh. Ayaw mag-load. Ito yun, naka-save. Sabi niya dito, masakit sa damdamin na si BP Sara Duterte ay muling haharap sa panibagong impeachment. Ako mismo ang makakapagpatunay na mabuting tao at tapat sa bayan ang mga Duterte. Sabi ni Robin, mga kababayan. Okay, kung siya makakapagpatunay mismo na mabait at mabuting tao ang mga Duterte at tapat sa bayan, bakit ka matatakot na magkaroon ng impeachment? 'Di ba? Mga kababayan, wala kang dapat ikatakot kung talagang totoo na mabuting tao, walang pinagtatakpan, walang tinatago ang mga Duterte. Diba? Uy, Sir Smokey, hindi birthday ng anak ko, February 1 pa yun. Pero, isa talaga yung gusto natin i-point out. Bakit sila natatakot? Bakit siya natatakot, mga kababayan, na magkaroon na naman ng impeachment laban kay Sara Duterte? Again, napakadami ng abogado ni Sara Duterte na pwedeng magtanggol sa kanya. 'Di ba? Mga kababayan. At isa pa, sa dami ng mga abogado na 'yan, imposible naman na mga abogado na 'yan ay mabababang kalidad na mga abogado. Siyempre, kukuha yan ng mga abogado talaga ng mga, alam natin, mga kababayan, na matatawag natin na talagang first class. Hindi po ba? Mga ka-GP Natics. So, payagan na lang ninyo na makarating sa Senado, magkaroon ng impeachment trial. Kasi ito yung pagkakataon talaga nila Sara Duterte. Para sabihin at ipamuka, Ma'am Eva Sales, sa taong bayan, na mali ang mga akusasyon laban sa kanila. And from that, kapag napatunayan ni Sara Duterte, 'di ba, na wala siyang kasalanan, na ito ay politically motivated lamang, pwede pang magbigay sa kanila ng malaking tagumpay ito. Dahil ako, sa totoo lang, mga kababayan, hindi tayo talaga masasabi natin. Pagdating po sa politika, syempre, bagito lang tayo dyan. Bagito lang tayo. Hindi natin ikukumpara ang politika sa ibang mga komentarista, sa ibang mga magagaling talaga ng mga analyst. Pero ang masasabi ko, pagdating sa mga Pilipino, kapag napatunayan nila Sara Duterte na wala silang kasalanan, pwede silang mag-ship, di ba? Pwede silang mag-ship, makukuha pa ng mga Duterte yung simpatya ng taong bayan kapag ganun ang nangyari. It is the right time
right avenue to prove them wrong. Na mali sila sa mga aligasyon nila laban sa inyo. Bakit ka matatakot, Senator Robin? 'Di ba? Sabi mo nga, mabait, tapat sa bayan. Oh. Pero bakit takot ipagtanggol ang sarili? Sabi ni Ma'am Eva Sales, pero Sir GP, bakit po hindi nila nirereklamo itong congressman na ito sa legality ng pagkaka-acquire niya ng files na yan? At sabi nga, nakuha yan sa maling paraan. Hindi ko rin po alam kung kung question lang naman diyan si Secretary Vince Dizon. May mga payag na naman si Bobong Inutil Robin, meow meow meow. Sa kanya mabuti. Paano yan, Robin Padilla, malapit na may impeach si Sara? Ay, hindi magpapasunog ka na naman para amoy Duterte ka. Gagawin niya kaya ulit yon, mga kababayan? Nung nakaraan may pumatol sa kanya dyan 'Di ba, sabi niya gano'n, kahit sunugin niyo po ako, mangangamoy Duterte talaga ako. Ngayon, kapag sinabi niya yan, mga kababayan, baka ulitin lang din nung sinabi nung dati. O sige, liga rito, susunugin ka talaga namin. Hindi po niya birthday. Piyesta po ngayon sa lugar namin. Maraming mga lugar ngayon ng piyesta, kaya lang, mga ka-GP Natics, hindi naman kami naglalabas ng bahay, no? Yung mga bata nandun sa labas. Ako nandito, nagko-content pamaya gym after nito. Ayun. Ito ang nakikita ko. Natatakot sila na mabunyag ang mga kalokohan kapag nagkataon, mga kababayan. Kasi kung, alam mo, sa totoo lang, nalagpasan nyo nga, sa bagay, yung nalagpasan daw nila na impeachment trial ng 2025, yan ay sa kagagawan nitong si Chis Escudero, nang siya pa ay isang Senate President, no? Yung fourth with, mga kababayan, nagkaroon ng ibang interpretasyon. Hindi, tama. Dumalaw na lang sa kulungan, if in case. Hindi, ganito kasi yan. Hindi pa naman makukulong si Sara Duterte kapag na-impeach, mga kababayan. Siyempre, gugulong pa rin yung mga kaso niya na criminal charges against her. Di ba, kagaya po nung yung kanyang pagtatangka na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady, si dating Speaker Martin Romualdez. The only way na mag-prosper yung mga yon at mag-progress, kailangan po na ma-impeach muna si Sara kasi siya ay isang impeachable official. 'Di ba? Walang mabait na Duterte, palamura at magaling manuntok porke may position sila sa government. Uy, piyesta, humba at adobo time. Nako, piyesta. Na wala namang mga handa na ganyan. Maniwala kayo, puro inuman lang yan. Puro inuman lang. Ginagawang tanga ang tao, kakaiba talaga, no? Mga kababayan, pagdating po ng February, mas matindi po ang nakikita ko na paninira ng mga DDS, no? Para po mabaling ang atensyon ng mga tao. At para, may nakikita nga ako ngayon, kahit yung mga kongresista yung mga dating bumoto laban kay BP Sara Duterte, nagpapakalat na rin sila ng Hindi, bumoto sila laban kay Sara Duterte noon. Ngayon parang mga nabahag na yung buntot nung nawala si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi nila ngayon na hindi na maingay, wala nang gusto sa impeachment ni Sara kasi iba ang gusto maging priority. Something like that. Na medyo nakakadismaya. Dapat hindi na lang sila nagsasalita ng gayon. Kasi taong bayan, mga kababayan, ang may gusto to hold her accountability. 'Di ba? To hold them to hold her accountable, sorry. Mali na naman ako. To hold her accountable. Taong bayan ang naghahagilap noon. Hindi naman yung mga kongresista natin So kung may mag-file ng impeachment case
or impeachment complaint against her, so dapat you must act. 'Di ba? Aksyonan ninyo. Hindi yung patutulugin nyo na naman dyan. Baka mamaya uupuan nyo lang. Oo. Lintik na impeachment na yan. Bakit di na lang mismo alisin si Sara? The only way to alisin si Sara is impeachment. 'Di ba? Ano ba naman talaga ang asa natin sa isang senador na sunugin man siya ay mangangamoy Duterte pa rin? Totoo, mga kababayan. Pag sinabi mo kasi na kahit sunugin ka ay mangangamoy Duterte ka, ibig lang sabihin nun, kahit na may tama ka, kahit mali ang nakikita mo sa mga Duterte, ay hindi na nun mapapalitan yung sistema ng pag-iisip mo. Ang pag-iisip mo ay mananatiling tama para sa mga Duterte kahit na mali ang nakikita mo. Or maaring, alam mo kasi maraming pagkukunwari din sa mga Duterte. Siyempre, si Robin baka yun lang ang nakikita niya. Kasi nga, mga kababayan, si Duterte, sino ba naman ang nagpalaya? Sino ba naman ang nagbalik ng immunity? Ng kalayaan ni Robin Padilla para siya ay iboto at iboto, mga kababayan. 'Di ba? Kung hindi ang mga Duterte. Oh, utang na loob niya 'yon, kaya nga siya naging number 1 na senador eh. Tama, Charlie Whiskey. Congress represents the people supposed to be. Kaya nga okay, papangalanan ko na. Nainis ako kay Abante. Si Benny Abante, na nagsalita na nung nakaraan, may narinig ako sa kanya na hindi na exciting ang impeachment sa Congress. Sabi niya ganun. Teka lang, sino ka para magsalita na hindi exciting? Kung wala kayong nababalitaan dyan, dapat manahimik na lang kayo. 'Di ba? Kung mga kababayan, kung ayaw nyo, manahimik kayo. Pero, as representative of the people, representative of your constituents, dapat, kapag may nag-file ng impeachment complaint, kahit ayaw nyo, dapat aksyonan ninyo. Dapat gumawa kayo ng paraan. Dapat gampanan nyo ang inyong tungkulin. Hindi yung nagsasalita kayo. Sorry. Pinabababa nyo yung moral ng tao eh. 'Di ba? Inuunahan ninyo. Oh. Sabi ni Kuya Bay, ako Boss JP, ayaw kong ma-impeach si Sara. Gusto ko tumakbo siya sa 2028 para malaman niya kung ano. And bago tayo pumunta dyan sa 2028, kailangan muna, sagutin niya muna yung issue ng confidential funds. Yun lang yun. Diba? Okay, mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan at talagang sobrang sakit na ng aking lalamunan. Baka iba na ang lumabas dito. Baka dahak na nga sa susunod. sorry. Guys, masakit na talaga. Okay? Thank you once again. Kita-kits po tayo sa mga susunod na live streaming natin. Salamat at enjoy mga ka-GPnatic. Sa lahat na may mga piyesta dyan, nag-aantay ako ng chat ninyo. Makikikain. Joke. Baka naman. Bye guys. Ma'am Jenny Ramos Rayan, thank you.